lineup-wise, I'm also siding with Aether Esports. Bias aside, guys, and we cannot sugarcoat it. And this is actually lineup-wise pa lang naman. And look at that beautiful production, guys. Grabe. I would like to appreciate all of our back-end supports. Pati na rin yung ating editor. Pati nila sila direct. Look at that. Beautiful ML talaga. UC Legends Tournament 2021 Q3. Talaga namang nag-rank up na rin. Talagang rank up kung rank up talaga dito sa Juicy Legends. Parang tina kasi hindi lang tapat yung mga players na nagra-rank up at yung production natin na pinapanood syempre ng mamamayang Pilipino natin na nanonood ngayon, di ba? Shoutout sa inyong lahat, guys. Please do like and share the stream natin kasi tulad ng dati, meron pa rin tayong giveaway na 570 diamonds and lahat kayo may chance manalo as long as you like and share the stream and use our hashtag as well. Ibang klase talaga. Pero syempre, hindi na natin patatagalin pa. Let's head na sa series number 2. Game number 1, SB Empire versus Aether Esports. Eto during the last meta, we've seen people go on to middle lane, clear out the minion waves first. Pero this time round, nabalik yung luma. Which is nagki-clear muna sila ng jungle camp. Bakit? Simula to nung nabago or nawala yung jungle items natin. Pero on the middle lane, as we've seen right now, medyo aggressive yung playstyle ng SB Empire. Talagang kahit Grak, hindi sila natatakot sumabay. Ito na nga hindi matatakot sumabay. Tumama na naman Abyssal Arrow, Auto Ogwen. Pero look at Carry Me Slow. Talaga namang yung pressure at dalang-dala niya yung sarili niya. But on to the bottom side naman, we could see Pandora and sa Gitno. Pero hindi rin naman magkakapatayan ng this early of a game, Baymax. Yes. Nako, this early intergame talaga, what you need to do is focus on getting your items as early as possible or nang mas maaga compared dun sa enemy hyper carry, which is yung ginagawa naman ngayon ng dalawang hyper carry na magkabilang side ng team. Aether has Ryu1 and SB Empire has Carry Me Storm, ayan, which is yung Harley natin. And look at this, the harassment coming in from to the bottom lane. Pandera taking this opportunity na mangharas. Bakit? He's long range. Even his skills are long range. Kaya mahihirapan talagang lumaban ang isang sa Gitno dito or yung Phoveus natin. Mamaya, mananabunot na naman niya si Pandora eh. Diba? Ito yung may divine judgment with the flicker. Pero ladies and gentlemen, baka mabulol ako mamaya dito kay Carry Me Storm. Kasi parang Carry Me Storm. Pero dito sa may bandang top, that will be Ryu1 against sa Chicho Dog. May ispatan. He knows that Ogwen is there. Pero hindi niya rin naman papansinin Carry Me Storm. Medyo naghahamon ng away. Pero konting pitik-pitik lang. Pero on the bottom side, look at Chester here being the first blood sacrifice to SBM para securing 1-up against Aether Esports. That's gonna be a very good pick-off para sa ng SB Empire. Bakit? Pandora yung nakakuha, yes, pero nakakuha din ng assist yung tropa natin na si Kanashi dito. And that's gonna give him a good amount of gold to get his own items. Pero here, onto the turtle pit, that's gonna be a turtle secured by Aether Esports. Ako, si Eka masok na, tinamaan pa dito ng Deadly Magic natin is gonna leave off of that, Maring Athena. Ang sakit din ni Pandora doon with the Ring of Judgment, guys. Pero usually though, pag ganito ka early of a game, kailangan din nila makabawi kahit pa paano. They still have the Benedetta with the ins and dashes as well. Pero at the same moment, tingnan mo naman si Sagit nung halos hindi makalapit kanina in terms of team fights. And as well as nasa comfortability stage dito sila Ogwen. They know the range that they have and they're taking advantage of it. Pero later on, mahihirapan sila kapag nagtuloy-tuloy pa to. May mananapunan na naman si Press dito sa Gitno going in with the Malefic Terror. Pero look at Carry Me Slow with the poker tricks securing yet again a kill. That's gonna be a good pick-off once again from SB Empire. Ito yung strong point nila. When it comes to picking off, maganda yung lineup nila. Pero when it comes to team fight, yun yung composition na hawak ng Aether Esports dito. So as much as possible, SB Empire is utilizing that fact against Aether Esports na pick off lang tayo one by one kasi mostly mag-isa lang. Pero dito may pagbawin gagawin ng Aether Esports as they picked off si Wanye onto the top lane with that saber. Sumasagot na sila, Baymax, hindi na sila papayag. Na isa lang yung nag-i-enjoy sa party. Siyempre, it's a party. Everyone should enjoy. Pero onto the top, look at that. Another Abyssal Arrow will connect onto the Chicho Dog Gainer with Ogwen na hindi na makakatakot pa with the dash as well. Caristo, meron pang sagot na isa. Ryu1 will be down as well. 1-for-1 ang naging trade-off doon. Pero sa Kanashi, wala nang aabutan pa. Pero dito sa may bandang bottom side, malalim. Medyo malalim talaga. Talagang gusto nilang
silang bumawi doon sa pick-off na nag-grab sa top lane. Bakit? Ryu1 has been taken down, whilst ang nakuha lang nila is gonna be the tank PNK. Medyo masakit yun para sa side ng Aether Esports kasi in terms of gold, jungling, and getting the buffs, madidelay ang kanilang side dito. Meaning, mauuna makapag-farm yung Harley natin, I mean, yung Roger natin from SB Empire. And look at this, War Axe na kagad yung Saber natin. The Turtle is now up for grabs. Binabantayan ngayon ng Aether Esports. Maganda rin yung posisyon ng SB Empire dito. Magkakaroon tayo ng bakbakan, Maring Athena. Oo, pero dito naman, Ryu1 going in again against Pandora. Pero yet again doon sa pinakalikod tumalo si Kanashi. Pero yung turtle natin slay pa rin dito. Ryu1 going in dito with the ultimates. Pero sila yata mamamama, harap-harapan. Ryu1 with the double kill. Susunod pa pa triple kill. I don't think so as they slowly back away. And look at that, what a rank up move coming from SB Empire. Talaga namang nanagate nila kahit papano yung pagkuha ng big objective dito ng Aether Esports. Kung gusto pa nga ba ng isang round, Baymax? Nako, mukhang gugusto pa talaga because now they know that they can fight SB Empire dito when it comes to team fight. And also, take note that two of the turtles na nakita natin for this match, we're 5 minutes into the game, lahat yun hawak ng Aether Esports and has been secured by Ryu1 himself. Ganon sila ka-focus when it comes to objectives. Pero mukhang may focus din sila contra bottom lane. Focus lang sa goal! Pati dito sa gitno, talaga namang masakit, no? Pero ladies and gentlemen, yes, sa mga nagtatanong si Nets Fresco, yan talaga yung magaling mag-Harit and Alice before. Familiar kayo doon sa binabanggit namin na Fresco Brothers, but at the same time, SB Empire will be securing a turret onto the bottom side. Pero dito sa may bandang middle lane, si Chester medyo napapasama with the Deadly Magic connected with a killing spree. Ladies and gentlemen, SB Empire has gotten the groove already, Baymax. Alam na nila eh. Alam na nila kung ano yung dapat nilang gawin. Ultimo Grak, as long as mag-isa lang talagang papasukin nila, they're trying to dive it in, making sure that they were able to pick off someone. Lahat ng rotation na ginagawa nila, hindi nila sinasayang. Kapag nag-umpisa na silang umikot, they're making sure na merong magiging bunga yung gagawin nila. Meron silang makukuha from the side of Aether Esports. We're 6 minutes into the game, 7-4 yung score, pero look at the gold. Dikit lang halos, Maring Athena. Malaki yung kalamangan in terms of takedowns, pero in terms of farming, nakakahabol ang Aether Esports natin. And if you look at that, that's gonna be a War Axe going for the Bloodlust Axe as well, for the Benedetta. Meron na tayong Rank of Destiny para dito kay Fovius, was on the other side, Roger with Wind Talker might go for the War Axe as well. That's the new thing dito sa Mobile Legends. Instead of directly going into an endless battle, War Axe na yung pinaprioritize. Bakit? Yung movement speed din yung additional yung physical penetration na binibigay, ang laking dulot nun for a hyper carry hero. Talagang they want war, go for war axe. Pero ladies and gentlemen, gusto ko yung kanina it-rhyme sa walang sinasayang kayo, walang panghihinayang dito. Pumasok naman si Pandora with the sabonot. Surpresa naman si Paring Chester going down. But look at Ryu1 here. Focus na sa goal, focus na sa turtle ba. Pero sa pinakalikod, medyo naiiwas si Nets Fresco. But he also has the same umbrella to back it up with a rank up move. Kahit pa paano, yes, lamang ang SB Empire in terms of kills, pero Aether Esports, they're not lagging behind in terms of network. Pero pag ganitong klase ng mga pick-up, mukhang kailangan na nila mag-think twice, Baymax. Talagang kailangan mo na mag-think twice, Maring Athena, kasi yes, hindi kayo nababaliwala when it comes to net worth, pero in terms of third takedown, doon naman lumalabang ang SB Empire dito as they try to initiate another teamfight out the middle lane. Pumasok na naman dito sa Ryu, pinagtutulungan, pero look at the dash, makakatahaks pa rin. Kanashi being targeted, Eka masok, pero yung mga Abyssal Arrow hindi magko-connect. Kerim Stone being hit right now with the Poker Tricks, Deadly Magic will connect, pero hindi papasok. Baymax, grabe naman yon. Action Jackson, pero kalma lang daw. Tamang kalma lang din ma, pero if you look at the items kasi nung Harley natin with the Divine Glaive and Genius One, talagang mapapatakas ka. Tulad ng ginawa nung Selena natin dito na si Eka masok. Kasi kung once na nagtumama lahat ng Poker Tricks niya with that Deadly Magic Trick, that's over para sa kanya. Kaya ginawa niya na rin yung best niya eh. 'Di ba? Para makatakbo against the Harley, you don't want Harley with the 3-0-2 standing to get more items and kills against your side. Kasi isa yan sa magiging problem ninyo mid to late game. And look at this, yung pag-ikot ng SB Empire, sinasabayan na ngayon ng Aether Esports. Paano sinasabayan? Sama-sama na rin sila. Kasi alam na nila yung potential lang pick-off dito ng SB Empire, Maring Athena.
May naalala kong kata, sama-sama tayo. Tayo. Pero hindi sila pinapalagan agad ng SB Empire. They know that tactic. Ganun pala, gusto nyo makipagsabayan. Then let's put pressure into different lanes para mapilitan sila mag-react, maghihiwa-hiwalay at the same time, yung mga core heroes sila, very stagnant or very stable pa rin. Yung pagpa-farm or even yung standing with a KDA. Katulad nga na binanggit mo, Kermi Stone and Kanashi with a 302, 303 KDA, ladies and gentlemen. Aether Esports needs to think of a way para makapag-backdoor against SB Empire. Yung backdoor na sinasabi ko, ma-target yung mga kailangan nilang i-shutdown. They need that shutdown bounty so bad, Baymax, if they want to get that objective or they want to take that advantage against SB Empire. Pero ano nga ba ang kailangan pa nilang gawin dito? They have the arsenals, they have the skills, the timing lang talaga ang hashtag tamang panahon. Sabi nga, nung sa Aldab noon. Oo, talagang tamang panahon. And when we talk about tamang panahon, when it comes to team fight, they have the Benedetta. Benedetta can go onto the backlines while Kagura can deal or dish out high amount of damage dun sa front lines ng SB Empire. The problem is, most of the heroes ng SB Empires has way of escaping. Most of them have dashes. The Roger, the Kaja, the Harley, even the Saber. Yes, the PNK could be left, pero look at this. Because man, ang isasagot ng SB Empire, onto the middle lane. Real quick lang talaga doon. Pumasok na si Ryu with the dashes as well. Shadow Slash. Pero so yata pagtuturo ka even under the third, Kanashi will be securing a mega skill. Kasama pa ang foul because they will be getting the middle lane turret as well. Baymax, kanina sabi natin, ang isang Poveus is pang-counter sa mga dashing heroes. Pero hindi natin nakikita yon. Bakit nga ba? Kasi papunta pa lang siya. Pabalik na ang SBM. Katulad nito si Ryu. Sinapunutan na naman with an unstoppable kill for Kanashi na may bonus pang first Lord for this round, ladies and gentlemen. Dahan-dahan kung sinasabi yung bakit I need to highlight the point na ang Aether Esports is really lagging behind in terms of strategy and tactics. Ganun. And that is indeed a rank up move pa rin for SB Empire. Hatid sa inyo na Juicy Lemon. Juicy Lemon. And grabe naman kasi, kapag ang SB Empire, nakita na nila that they could pick someone off, doon na nila uumpisahan eh. Iisa-isahin talaga nila yung Aether Esports. Kasi nga, uulitin ko uli, strong point ng Aether is Clash. Anong gusto ng SB Empire? Pick them off one by one para pag nagkulang na, nabitin na sa damage sila, na yung papasok, tsaka nila ngayon, uubusin pa isa-isa yung Aether Esports. Kanina pa nila to ginagawa, pero Aether Esports, hindi ko alam kung bakit naghihiwa-hiwalay pa, no? Most of them has been picked off. Tulad dito, may masasabunutan na naman dito. Yung graph natin, magiging target. Chester is gonna be taken down. Once again, Ryuan on the backline has been taken down as well. Pero mukha papasok pa. Under the third natin, Kanashi is still on the go. Pero sa dito, will try to run away. Presto with the basic task, trying to take down one. Yay! Yes, he would succeed. Pero anong magiging kapalit nun? That's gonna be 3 or 2 inhibitor turrets from the side of Aether Esports. And take note, we're just 12 minutes into the game. 16-6 na agad yung score. Kung kanina, 100 to 300 gold lead lang. Ngayon, meron silang 7,000 gold lead against Aether Esports. Welcome back, Baymax, the mathematician. Pwede ko sabihin na 2.5 turrets ang nakuha dito ng SB Empire kasi kayang tangkihan later on kung gugustuhin nila yung bottom inhibitor ng Aether Esports. But as of now, look at that huge gap pagdating sa items as well. Naka-shadow twin blades na ang isang Harley Baymax. We've seen this kind of build. Yep. And this is indeed very, very frightening. Ika mo nga. Talagang Baymax 2021. Thunderbolt and Lightning, very, very frightening eh, no? Kumalat na kung saan-saan yung very, very frightening natin dyan. Pero eto Twin Shadow Blades or yung Shadow Twin Blade, guys, if you didn't know, yan yung magical form ng Blade of Heptasis natin. It has the same effect when you're 5 seconds out of team fight, may additional magic damage ka na mabibigay. Pero eto, contra middle lane, another team fight is being set up. Tok na naman sila dito. Next press with the dashes. Pero si Pandora, una, matatangga. Susundan pa ng monster kill coming from Kanashi. But the shot now for you will make it a double kill. But look at that one way with that triple kill. Aether Esports, one man left to defend for their base. Chester, kakayanin pa nga ba? Pero mukhang hindi na naman makaka-godlike pa si Kanashi as they take round 1 against Aether Esports. Grabe. Series number 2, game number 1, ganun nakainit. What more sa mga susunod pang series, Baymax?
ang tunay, Maring Athena. Nakita ko, doong huling teamfight natin, yung prowess sana ng full team dito ng Aether Esports. The problem is,